Pilit niyang iniwas ang kanyang tingin mula kay Eros sa sariling refleksyon na nakikita niya sa mga mata ng lalaki. Pilit niyang inihipnotismo ang sarili na para bang nakatingin lang siya sa isang napakadetalyeng salamin at nang hindi inaasahan, bigla siyang naglabas ng dila at gumawa ng nakakatawang muka. Sa isang iglap ang nakakabighaning atmosfera ay naglaho na parang bula. Naging katawa-tawa ang kanilang eksena. Bahagyang nanginig ang labi ni Eros sa kanyang marahang ginulong buhok ng dalaga na para bang natutuwa habang may malalim na kahulugan ng buntong hiningang sinambit. Shera, palagi mo kong ginugulat sa iba't ibang paraan. Pakiramdam ni Shera, hindi yun papuri, ngunit hindi niya na inisip pa. Isa yung katatawanan sa lalaki. Mabilis niyang inabot ang susi ng kotse sa mesa at kaagad na sinabi kay Eros. May halong pag-aalala sa boses. Hindi malayong ospital mula dito. Magpatingin na tayo kaagad sa doktor. Hindi naman alintana ni Eros ang maliit na sugat na yon. Pero dahil sa pagpupumilit ng dalaga, tumango na lang siya ng walang pagtutol. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng malamig na ihip ng hangin dahilan para mapasinghap si Shera at bahagyang manginig habang nag-iisip kung kailan siya makakauwi sa bahay ng pamilya Bustamante para kumuha ng makapal na damit. Binilisan niyang kanyang hakbang. Ngunit bago pa siya makalayo, isang mainit-init na suit ang biglang bumalot sa kanyang mga balikat, tila nahulog mula sa langit. Suotin mo, baka kasipunin, ang lamig pa naman. Malamig at walang emosyon ang tinig ng lalaki. Mahirap hulaan kung gaano kalalim ang kanyang sinseridad. Ngunit sa kabila nito, may kung anong init na bumalot sa puso ni Shera. Nilingon niya si Eros, handang magsalita, ngunit bigla siyang natigilan. Sa hindi kalayuan, isang kulay pilak na BMW ang nakaparada sa tabi ng kasada. Nakapatay ang ilaw at bahagyang nakabukas ang pinto. At mula doon sa ilalim na madilim ng langit, isang pamilyar na figurang bumaba. Si Douglas, ang lalaking tinanggihan niya, ilang oras lang ang nakalipas. Nagpipilit itong lumapit sa kanya. Subalit hindi siya pumayag. Nais na naman itong makipagbalikan at kinukumbinsi siyang iuwi muli sa bahay. Sa pagbukas ng pinto, ilang bote ng alak na may iba't ibang kulay ang gumulong sa lupa. Namumulang mga mata ni Douglas at walang pag-alinlangan siyang humakbang palapit sa kanilang diretso kay Shera. Sa kabila ng kayabangan ni Douglas, nanatili pa rin siya dito, isang bagay na hindi kailanman inasahan ni Shera. Akala niya ay nakaalis ng kanyang asawa at tuluyan ng umuwi. Napansin ni Eros ang bahagyang pagkagulat sa mukha ng dalaga. Dahan-dahan siyang bumaling, malamig na bumagsak ang tingin niya sa mukhang gulong. Si Douglas, ang maninipis niyang labi, ay bahagyang gumuhit ng isang mapanuksong ngiti, parang isang matanda na nanonood ng laro ni isang batang musmos. Para sa kanya, ang lahat ng ginagawa ni Douglas ay isang kababawan lamang. Douglas, napaka-late na, hindi ka pa rin umuuwi. Hindi ba nag-aalalang iyong kasintahan? Halatang matinding kalasingan kay Douglas. Wala nang karaniwang marangal niyang anyo. Pasuray-suray siyang huminto, 1 metro mula sa kanila. Galit na nakatitig sa magkalapit na figura ni Shera ng kanyang tiyuhin. Ang paus niyang boses ay nagpatunay kung gaano karaming alak nang naubos niya. Tito, ano ba talagang pakay mo sa paglapit-lapit mo kay Shera? Kung ang habol mo lang ay ang shares na nasa pangalan niya, mas mabuting sabihin mo na to ng derechahan. Hindi natinag si Eros, walang emosyon ang kanyang gwapong muka, ngunit sa isang simpleng sagot tinamaan niyang pinakamahinang bahagi ni Douglas. Ano man ang pakay ko, yun ay isang bagay sa pagitan namin ni Shera. Wala ka nang kinalaman dun. Bumaba ang kanyang mga mata at sa malamig niyang tono, pinaalala niya isang mapait na katotohanan. Pinagpatuloy ang pangiinis sa kanyang pamangkin. Simula nang dinala mo ang bago mong kasintahan sa harap ng lahat, tinuring mo ng patay ang kasal mo kay Shera. Sa harap ng buong mundo, winakasan mo ng relasyon niyo. Kaya sabihin mo nga, anong karapatan mo pang kontrolin kung sinong kasama ni Shera? Hanggat hindi ko siya hinihiwalayan, siya pa rin ang aking asawa. Namumula sa galit ang mga mata ni Douglas. Ramdam niyang matinding pagkapuno. Ang dibdib niya ay parang sasabog sa matinding emosyon, galit, paninubugho at isang masakit na paninikip sa puso. Gusto niyang magbigay ng mas matibay at mas matinik na paliwanag, isang sagot na pipilitin si Eros na umurong. Gusto niyang ipahiya ito. Gustong-gusto niyang mapansin ang bahid ng pagkatalo sa mukha ng kanyang tiyuhin. Ngunit kahit na anong gawin niya, hindi niya kayang itanggi ang katotohanan.
Ang relasyon nila ni Shera, sa totoo lang ay walang iba kundi isang piraso lang ng papel. Isang kasunduang walang tunay na saysay. Si Shera ay nakatitig kay Douglas na nasa ilang metro lamang ang layo. Matagal na silang magkakilala, ngunit ngayon lang niya nakitang lalaking ito na ganun kagusgusin. Mukhang basahan at hindi maipinta ang mukha, halatang lasing ito. Kung 5 taon na ang nakalipas, marahil ay nadurog ang kanyang puso sa ganong kalagayan ng lalaki. Baka tinakbo niya ito habang siya ay umiiyak at sinalubong ito ng mahigpit na yakap na may kasamang luha sa mga mata. Ngunit ngayon ang lalaking minsang minahal niya ay nakatayo sa harapan at napakalapit, sapat upang maabot ng kanyang kamay ngunit sa kanyang puso ay tanging kawalan na lamang ang nananatili. Hindi niya kayang mahaling muli ang lalaking dumurog at pumatay sa kanyang puso. Hindi niya alam kung anong palabas ang ginagawa ni Douglas. Ngunit batay sa pagkakakilala niya dito, hindi ito kailanman sumusuko. Ibinaba niyang tingin, pinagmasdan ang mga sasakyang paruot parito at tahimik na isinilid ang susi ng kotse sa bulsa ni Eros. Mahinang bulong niya. "Tito, mauna ka na. Ako nang bahala dito." Itinaas ni Eros ang kanyang makakapal na kilay at tinignan ng payat at figura ng dalaga sa tabi niya. Ngunit hindi na nagkomento pa. Sa ilalim ng mga poste ng ilaw ang kanyang figura ay tila nag-iisa at matigas, tulad ng abo matapos tupukin ng apoy. Hindi kalayuan, mariing nakasarang kamao ni Douglas, na halos umalingaw-ngaw ang langit-ngit noon habang isinasara niya. Nag-aapoy ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Shera at sa kanyang tiyuhin, ngunit para bang wala siyang halaga sa kanila. Baliwala lang siya sa mga ito na parang hindi siya nakikita. Walang saysay ang oras para sa isang taong nawala ang kalayaan. Para kay Shera, tila huminto ang panahon 5 taon nang nakakaraan, maliban sa kanyang espiritong nag-uumapaw mula sa abo na nakaraan. Ang kanyang mukha at katawan ay nanatiling tulad pa rin ng inosenteng dalaga noon. Kaya naman tuwing makikita ito ni Douglas, bigla na lang bumabalik sa kanyang isipan ng masunuring Shera noong 5 taon na ang nakalipas. Ang lumang alaala at ang kasalukuyang katotohanan ay unti-unting nagsanib. Wala siyang ibang mahanap na salitang angkop para ilarawan ang nararamdaman niya. Noon, itinuring niyang parang sirang sapatos si Shera. Ngayon, siya naman ang hindi pinapansin nito. Tinuturing siya nitong basura. Ang karamay umiikot at ang ganti ng tadhana ay hindi maiiwasan. Sino pa nga bang dapat niyang sisihin? Sa isang iglap na puno ng samot-saring damdamin ng isipan niya. Ngunit sa huli, pinigilan niya ang kanyang galit at sinubukan palambutin ang kanyang tinig. Ang kanyang gwapong mukha ay nagmistulang puno ng pagmamahal. "Shera, halika dito. Kalimutan na natin ang nangyari ngayon dahil walang silbiang pamimilit. Ang tanging natitirang paraan ay ang pag-amo." Kahit na anong mangyari, hanggat hindi siyang nagdedeklarang tapos na ang lahat, hindi niya kailanman papayagan si Shera na kalimutan siya. Ngunit nang marinig ni Shera ang nagingit na tinig ni habang sinasabing palalampasin niya lahat, hindi man lang siya natinag. Para bang nakarinig lang siya ng isang nakakatawang biro. "Douglas," ani Shera at may bahagyang pangungutya sa tinig. "Wala tayong nakaraang pag-ibig, kundi mga lumang sugat. At hindi ko kailanman kailangan ng iyong pagpapatawad." Ang mga salitang yon, na punong-puno ng kawalang puso ay sinabi niya ng buong likas. Isang patunay na, yun ang tunay niyang nararamdaman. Bahagyang nanginig ang nakasarang kamao ni Douglas. Alam naman niyang labis siyang kinamuhian ni Shera, ngunit bakit niya'y narinig niya mismo mula sa bibig nito, tila mas matindi pang sakit kaysa sa inaasahan niya. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigilang humakbang paabante. Puno ng pagkabaliw at paghihirap ang kanyang mga mata. Napakaganda ng tanawin ni Shera na nakatayo sa tabi ng kanyang tito. Sa sandaling ito, kapag nahawakan niyang kamay ni Shera, siguradong sasaktan niya ito at sasakalin. Habang papalapit ang lalaki, bahagyang kumislap ang matang malahamog ni Shera. Ayaw niyang tumalikod at tumakas sa harap ng kanyang tito dahil sa kahihiyan. Ngunit habang palapit ng palapit si Douglas, hindi niya napigilang manginig ng bahagya. Mahigpit niyang itinutok ang tingin sa bawat galaw nito. Hindi alam kung yun ba ay dulot ng galit o takot. Sa mismong sandaling na gusto na niyang tumakbo, ang malamig at marangal na lalaking nasa tabi niya biglang umatake ng walang babala at mabilis na sinuntok si Douglas sa ibabang bahagi ng tiyan. Masyadong maraming nainom na matapang na alak ni Douglas, kaya't nawalan to ng malay na hindi man lang nakakapagsalita.
Ang matangkad niyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa lupa sa harapan ni Shera. May bahagyang ngiti ang lalaki habang mabilis na hinawakan ng kwelyo ni Douglas at kinaladkad to papunta sa kotse na parang isang bangkay. Hindi niya nilingon si Shera, ngunit bahagyang tinaas ang kamay at kumaway habang pabulong na sinabing, "Good night, Shera. Managinip ka ng maganda." Madali niyang dinala palayo ang salarin na naging sanhi ng bangungot ng babae. Unti-unting lumuwag ang tensyon sa matigas niyang katawan habang tahimik niyang pinanood si Eros na papalayo na walang pakundangan tinulak si Douglas papasok sa sasakyan. Saka pinaharurot ang kotse palayo. Kinabukasan, ang brand na tinatawag na Marvelous ay kaagad na naging top trending topic sa internet. Mas mataas pa kaysa sa usaping nagpapanggap na ilantad ang tunay na pagkatao ng asawa ni Douglas. Bilang isa sa mga punong designer ng Marvelous, nag-upload si Shera ng isang maikling video, humigit kumulang 1 minuto, sa opisyal na website ng brand. Sa video, hayagan niyang sinapubliko na siyang maalamat na asawa ni Douglas Bustamante. Ang mabilis at matapang na hakbang na ito, kahit hindi binanggit ang kanyang nakaraan ay nagpasiklab sa matinding interes ng publiko. Bukod ba dito, si Maverick ay isa pang punong designer at nagpakita ng kanyang kaakit-akit na itsura. Ipinagmalaki ang kanyang matatalas na ngipin at hinubad ang kanyang pangitaas upang ipakita ang kanyang matipunong abs sa personal niyang video. Dahil dito agad siyang nagkaroon ng hindi mabilang na tagahanga at ay biglang sumikat at naging usap-usapan sa mundo ng mga professional at white-collar workers. Ngunit ang talagang nagpatunay sa natatanging halaga at nagudyok sa publiko na bumili nito isang maikling panayam kay Eros Bustamante sa Financial News. Sa kalagitnaan ng panayam, napansin ng reporter ang bagong Shera earrings na suot ni Eros. Nang tanungin to ng masinsinan sa wakas, nabanggit niya ang pangalang Marvelous. Alam ng lahat sa Pilipinas na bihirang magsuot ng anumang alahas si Eros. Ngunit sa unang pagkakataon, gumawa siya ng isang pambihirang eksepsyon para sa isang maliit at hindi kilalang brand. Sa loob lamang ng kalahating oras, matapos lumabas ang balitang ito, dinagsa ng napakaraming customer ang opisyal na website ng Marvelous. Bumuhos sa mga order na parang nagkakalasog-lasog na papel. Bagamat hindi mabibili ang eksaktong limited edition na suot ni Eros, tinangkilik pa rin ng lahat ang iba. Na magagandang alahas ng brand, sa isang iglap halos 1,000 mass-produced na pirasong naubos. At napuno ng mga reklamo at pagsusumamo ang message board mula sa mga hindi nakaabot sa bintahan. Pinipilit nilang dagdagan ng supply. Sa paglitaw ng isang makapangyarihang bagong kalaban, hindi mapakali ang ilang malalaking lokal na brand. Agad silang nagpadala ng mga water troops upang sirain ang reputasyon ng Shera sa internet, ngunit halos walang epekto ito. Sa halip bumaha ng mga reaksyon mula sa mga netizen na buong tapang ipinagtanggol ang Saleya. Pakiusap, ito ang brand na personal na kinahumalingan ng presidente ng Bustamante Corporation. Kung hindi mo to gusto, ibig sabihin lang ay wala kang panlasa. Ilan lang bang kagaya ni Eros Bustamanting mayaman, gwapo at may magandang pangangatawan? Normal lang na hindi mo maabot ang kanyang panlasa, pero hindi ibig sabihin na kailangan mo pang ipagsigawan yun. Sa estado at kayamanan ni Mr. Bustamante, sa tingin mo ba kailangan pa niyang tumanggap ng endorsement? Kagaya ng mga artista at lokohin ng mga tao gamit ang produktong hindi niya ginagamit? Bukod pa dyan, parang eksklusibong ginawa para sa kanya ang hikaw. Napakaganda ng pagkakayari. Tapos magsisinungaling ka pa? Baka naman ispihya ka ng kalaban. Dahil dito nang dumating ang misteryosong Big V, naghahayag ng nakaraan ni Shera sa bilangguan. Mas maliit ang naging epekto nito kaysa sa inaasahan. Hindi ito nagdulot ng malaking kontrobersya. At higit sa lahat, hindi natinag ang mga customer na umorder ng Marvelous Jewelry. Imbis na mag-refund, mas lalo pa nilang minadali ang shipping. Sa harap ng computer screen, nakahiga si Shera sa kanyang desk. Dahan-dahang pinapaikot ang mouse habang pinagmamasdan ang Weibo account ng Big B na mabilis na sumisikat. Sa harap ng publiko, ang nakaraan niyang 5 taon ay muling nabunyag. Sa maingat na pagkakwento ni Evelina, siya ang lumalabas sa kontrabida, ang babaeng sumira sa isang relasyon, ang sumingit sa pagitan ng 2 taong nagpakasal kay Douglas sa maruming paraan, at bilang kapalit ginuwol niyang buong 5 taon sa bilangguan.
Si Aliana ay kusang loob na pumunta sa studio ng maaga, ng umaga upang magsilbing customer service. Ngayon, galit siyang pinagsalampak ang mesa. Tinapakan ng sahig gamit ang kanyang mga paa at dumula sa tabi ni Shera, gamit ang isang upuan. Buti na lang at hindi na nalantad ang address ng studio natin. Kung hindi siguradong babarikadahan ng media ang pinto. Shera, ang buwisit na babaeng yun, ay magsasalita ng kung ano-ano, tayo naman ay wala lang magawa kung hindi panoorin to. Pinagsasabi lang nila ang gusto nilang sabihin. Hindi ako makikisali sa gulo, sagot ni Shera habang bahagyang tumingala kay Aliana at bahagyang ngumiti. At saka, kahit na ipaliwanag mo pa, may magbabago ba? Ang mga tao ay palaging nakikita lamang ang gusto nilang makita, gaya ng hindi mo kayang gisingin ng isang taong nagpapanggap na natutulog. Hindi inasahan ni Aliana na magiging kalmado si Shera. Kaya't kinagat niya ang kanyang labi ng may bahagyang pag-aalala. Alam ko, pero makita silang sinisiraan ka ng ganito, ay ang bigat sa pakiramdam. Sa kabila ng isang maikling partition, may estilong Europeo, nakaupo si Maverick sa sofa habang may hawak na tasa ng kape. Tila abala siya sa pag-asikaso ng mga imbitasyon para sa mga panayam mula sa iba't ibang media sa kanyang mailbox. Ngunit palihim siyang nakikinig. Masyadong kalmado si Shera, kaya wala siyang masabi upang aliwin ito. Alam ng Big V ng isang kasinungalingan ay kailangang may halong katotohanan upang paniwalaan ng mga tao at ang isinulat nito ay pawang tungkol sa malungkot na buhay ni Shera. Bahagyang binanggit lamang ang 5 taon niyang pagkakakulong na para bang hindi yon mahalaga. Ngunit nang ulitin niya ito sa kanyang isipan, parang may nalasahan siyang dugo sa kanyang bibig. Mahalin ng isang lalaking tulad ni Douglas. Bilang isang taga-masid, pakiramdam ni Maverick ay hindi ito dapat panghinayangan. Ngunit para kay Shera, na tunay na nakaranas ng lahat, tsak na masakit ang balikan ng nakaraan. Hayaan mo na sila. Kapag napagod na silang siraan ako, kusa nila akong makakalimutan bilang isang hamak na tao lamang. Tinignan ni Shera ang orasan sa mesa na may hugis kwago. Tumayo, kinuha ang kanyang Amerikan at matapos mag-isip sandali, hiniram niyang salamin at scarf ni Aliana. Siguro makakabalik ako bago maghapunan. Kung may gusto kayong kainin, i-message niyo ako. Bibili ako ng mga sangkap balik ko. Nagatubiling tumango si Aliana. Palihim na sinulyapan si Maverick na nakatutok sa kanyang trabaho at napilitang hayaan si Shera na umalis ng mag-isa. Sige, pero mag-ingat ka. Takpan mo mukha mo at siguraduhin mong walang paparazzi na makakakuha ng litrato mo. Oo na. Salamat sa sobrang pag-aalala mo sa akin. Ngumiti si Shera at marahang hinaplos ang tuktok ng ulo ni Aliana. Isang tahimik na pag-unawang namagitan sa kanila. 3 oras ang lumipas, lumitaw si Shera sa kalsadang may graba. Gaya na napag-usapan at kumatok sa pinto ang may kupas na pintura. May narinig siyang mga yabag sa loob at nang bumukas ang pinto, hindi ang matandang lalaking bumungad sa kanya, kundi ang lalaking hindi gusto ang presensya niya. Sa sandaling makita siya ng lalaki, kitang-kitang pagkagulat sa gwapo mukha nito. Anong nangyari sa'yo? Alam ni Shera kung anong ikinagulat ng lalaki, kaya ngumiti siya na parang walang nangyari. Tinanggal niya ang kanyang salamin sa mata. Dahan-dahang lumampas sa lalaki at yumuko sa matandang abala sa pag-alaga ng kanyang mga bulaklak at aso sa bakuran. Lolo, gagawa ka pa rin ba ng fermented duck ngayon? Hindi lang ang lalaking nagulat, pati na rin ang matandang hindi niya inakalang tutuparin pa rin ni Shera ang usapan nila sa kabila ng kaguluhang bumabalot sa kanya. Hindi, bumili ako ng 2 igat. Kaninang umaga't nasa kusina sila. Manood ka na lang habang niluluto ko. Sa kabila ng kanyang panlabas na kaswal na tono, lihim na lumakas ang tiwala na matanda kay Shera. Matalim niyang tinitigan ng lalaking pumapasok sa bakuran na tila may iniisip. Saka mariing nag-utos. Ikaw bata ka, tulungan mo siyang patayin ng isda. Kung hindi wala kang makakain mamaya. Walang nagawa ang lalaki kundi tumingin ng walang magawa sa matanda. Alam niyang wala siyang laban sa utos nito. Kaya napabuntong hininga siya at sumunod kay Shera. Papasok sa kusina. Sa isang kahoy na barila sa sulok ng kusina, masayang lumalangoy ang 2 igat. Hinubad ni Shera ang kanyang Amerikana. Pinaikot ang manggas ng kanyang damit at tumingin sa lalaking halatang walang ganang makasama siya. Malamig siyang nagsalita. Kung ayaw mo kong makita, pwede naman ako magtrabaho na mag-isa. Hindi sumagot ng lalaki. Sa halip, tahimik siyang pumesto sa tabi ng bariles. Hawak ang isang kutsilyo sa kusina at walang kahirap-hirap na pinatay ang isda. Sa kilos pa lang niya, malinaw na ipinapakita niyang ayaw niyang makipag-usap kay Shera. Dahil hindi pa handa ang pangunahing putahe, wala nang nagawa si Shera kundi panoorin ito habang palihim na iniisip
Hindi lang siguro isang nangungunang mag-aaral sa medical na universidad ang lalaking ito. Malamang siya rin ang pinakamahusay sa kanilang klase sa anatomiya. Pero ang tanong, bilang isang psychologist, kailangan ba talaga niyang kumuha ng ganito kabigat na klase sa anatomiya? Matagal silang nanatiling tahimik hanggang sa wakas nagsalita ang lalaki, kahit na malamig pa rin ang tono niya. Mrs. Bustamante, totoo bang nakulong ka? Oo, kumibot ang labi ni Shera. Pininta ang parehong ngiti na ipinakita niya noong pumasok siya sa pinto. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahagyang lungkot na parang pilit na tinatago. Isang uri ng lungkot na kahit sino'y mararamdaman. Alam ko kung anong nakasulat sa balita. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako baliw at hindi ko pipilitin ng matanda na gawin ng isang bagay na ayaw niyang gawin. Kung nag-aalala ka pa rin, pinutol na lalaki ang sinabi niya. Paano mo nalaman ang relasyon ko sa kanya? Madaling hulaan. Nagkibit-balikat si Shera saka lumuhod upang kunin ng isdang na proseso ng lalaki at inilagay ito sa isang plato para timplahan. Hindi kayo magkamukha pero ang tingin sayo ng matanda ay puno ng pagmamahal. Dagdagan pa, may narinig akong konting impormasyon mula sa alis sa kabilang bahay. Baka ikaw ngang apo sa mga usap-usapan? Tumayong lalaki at nilinis ang kanyang mga kamay sa ilalim ng gripo. Tahimik niyang pinanood si Shera habang abala ito sa paghahanda sa tabi ng bunton ng panggatong. Sa kung anong dahilan ang kanyang maamong muka ay nadumihan ng konting itim na abo, isang bagay na malayo sa imahe ng matapang at mapagmataas na Mrs. Bustamante na ikinakalat sa mga balita. Ngunit siya mismo, tila wala yung pakialam. Bagong araw nito, palaging mababang tingin ng lalaki kay Shera. Iniisip niyang isa lang itong mayamang babae na walang alam sa hirap ng buhay at, higit sa lahat, isang mapagkunwaring tao. Ngunit matapos niyang mabasa ang mga balita tungkol dito, bahagya siyang nakaramdam ng kakaibang pag-usisa. O mas tamang sabihin, dala ng kanyang profesional na pakiramdam, hindi siya lubusang naniniwalang ganun na lang kasimple si Shera. Hindi maaring totoo ang pinapakita nitong pagiging walang pakialam at walang takot. Gusto niyang malaman kung anong nagpapanatili sa kanya hanggang ngayon. Marahil, maaari itong maging mahalagang sanggunian para sa paggaling ng iba pang mga pasyente. Alam mong ayaw ko sa'yo, pero bumalik ka pa rin. Alam kong galit ka sa akin at alam ko rin hindi mo hilingin sa matanda na itigil ang paggagamot sa akin dahil lang sa personal mong opinyon. Sa wakas nagtagumpay si Shera na sindihan ng apoy sa lumang kalan. Ang kumpiyansang ngiti sa kanyang labi lalo lang nakapagpainis sa ulo ng lalaki. Naningkit ang mga mata ng lalaki, handa nang magsalita. Ngunit biglang inunahan siya ni Shera. Nung huli tayo nagkita, sinabi kong lahat mula sa puso. Kung may paraan upang mabawi ang nangyari sa babaeng yon, handa akong gawin ito. Hindi niya sinadyang bigasin ang mga salitang yon ng may matinding kahulugan. Ngunit ang lalaking nakikinig ay tila may naiisip. Ibinaling nitong tingin pababa, waring nag-iisip ng malalim at biglang nagsalita. Armando Vega, napatingin si Shera at marahang tumango. Okay, Mr. Vega, nang nabubuhay pa siya, linggo-linggo siyang pumupunta sa Manila Welfare Home bilang volunteer. Simula ngayong Sabado, sasama ka sa akin. Ang hiling na ito'y makatuwiran. Kaya't walang dahilan si Shera upang tumanggi. Dahil sa mabuti niyang pag-ugali sa pag-amin ng kanyang pagkakamali, bahagyang pinikit ni Armando Vega ang kanyang matang tila mata ng isang lobo. Hindi na nagsalita pat na unang lumabas ng kusina. Sa looban may pagmamalasakit na hinigop na matandang lalaki ang kanyang tsaa at may ngiting sumulyap sa tahimik na binata. May kahulugan niyang sinabi, ano sa tingin mo? Sa palagi ko, mabuting batang dalagang yun. Mapanatilit maalalahanin sa kanyang pamilya. Ang mas bihira pa, galing siya sa isang marangal na pamilya, ngunit hindi mayabang. Kokonti na lang ang ganitong klaseng babae ngayon. Bahagyang lumitaw ang ugat sa maputlang noon ni Armando. Mahigpit niyang pinigilan ng sarili at walang imik na tumugon. Lolo, hindi ako nagmamadaling magpakasal at hindi siya angkop para sa akin. Huwag mo na akong i-match kung kani-kanino. Ikaw talagang bata ka. Ginagawa ko lang to para sa kikabuti mo. Gusto kong magkaroon ka ng mga anak para sa pamilya Armando sa lalong madaling panahon. Napailing ang matanda sa hindi agresibo, ngunit hindi naiinis na pagiging walang interes ni Armando. Pagkatapos, may siglang nagtanong. Sabi mo kaninang umaga na may komplikadong pinagmula ng pamilya ng dalaga. Gaano ba ito kakomplikado? Basta, walang balak si Armandong ilihim ang katotohanan tungkol kay Shera. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan ang malalim na lungkot na nakatago sa mga mata ng babae. Dahil dito, saglit siyang natigilan bago magsalita at hindi sinasadyang itinagong ilang bahagi ng katotohanan.
Sa isang mayamang pamilya, natural lang na mas komplikadong mga ugnayan kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Tulad natin, minsan nakakagalit sila ng iba nang hindi nila namamalayan. Bagamat mas bukas ang isipan ng kanyang lolo kumpara sa ibang matatanda. Hindi sigurado si Armando kung magbabagong pananaw nito kung malalaman nitong nakulong na si. At ang bilis mong nagbago ng tono at nagsimulang magsalita ng pabor sa dalagang yun. Napansin ng matandang kakaibang pagbabago sa kanyang tinig na makita nitong lumabas si Shera mula sa kusina bitbit ang isang putahe. Naging mas palakaibigan ng kanyang kilos. Halika iha, titikman kong niluto mo. Bukas ayusin mo na rin na pumunta dito ang tito mo para maalagaan ka. Pangako ko gagawin kong lahat para sa'yo. Hinihintay talaga ni Shera ang pangusap na yon. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at may bahagyang ningning ang itim at puti nitong kulay. Ibinaba niya ang dala niyang putahe at malalim na yumukod bilang pasasalamat. Maraming salamat po, Lolo, magiliw niyang sabi. Sa loob lamang ng 10 minuto, biglang nagbago ugali ng matanda. Malamang may kinalaman to kay Armando. Bahagyang ngumiti si Shera at ang kanyang paningin ay dahan-dahang bumaling sa lalaking may matigas na tindig. Palihim niyang inalala na may utang na loob siya dito. Samantalang sinulyapan din ng matandang mukha ng kanyang apo at maling pinalagay ang malamig nitong kilos bilang hiya. Nakangiting winasiwas niya ito ng kanyang kutsara kay Shera. Ayos, ayos. Baka sa hinaharap maging pamilya rin tayo, kaya huwag ka nang masyadong magalang. Hindi lubos na naintindihan ni Shera ang ibig sabihin nito, pero sapat ng kanyang katalinuhan upang hindi na magtanong pa. Pagkatapos ang sinabi ni Angkong Dimitri, napagtanto ng matanda na parang napalampas niya ang kanyang bibig. Kaya kagad niya ginamit ang tinidor upang kumuha ng laman ng isda at sinubo ito upang pigilan ang sarili sa patuloy na pagsasalita. Subalit makalipas ang 2 nguya, hindi niya maiwasang biglang magkunot ng noo. Hindi napansin ni Shera ang maliit na pagbabagong ito sa emosyon ng matanda, pero hindi ito nakaligtas. Sa mata ni Armando, matamang sinulyapan ni Armando si Shera ang nakalubog pa rin sa saya. Saka kinuha ang kanyang kutsara at tinikman ng isda. Ilang saglit lang, agad niyang kinuhang tissue at walang pakundangang dinura ang kinain. Nakakunot noong sinabi niya, kung ayaw mo magluto, eh di wag na lang. Bakit pa kailangan gumawa ng ganitong klaseng basura na hindi makakain? Kasabay nito tahimik na ibinaba ng matandang kanyang kutsara. Uminom ng 2 tasa ng tsaa at nag-isip ng hindi nagsasalita.